Naruto live action movie adaptation andito na. Magiging successful nga ba ito at paano nga ba ma-adapt ng maayos ng Hollywood ang 700 chapters ng Naruto manga? Pag-usapan natin yan. Pakipindot nga muna ng like and subscribe para updated ka sa mga parating na Naruto and Boruto updates. Atin ang simulan. So pagpasensya nyo na guys yung boses ko, may sakit pa kasi ko. So oo guys, humanda kayo dahil in the works na nga o nagsimula na nga ang pag-produce sa tunay na live action adaptation nitong Naruto. At hindi nga ito guys yung nakikita natin sa TikTok at YouTube na fan-made tulad ng mga videos ni Jlex Rosa at iba pa. Ito nga yung legit at official. Actually nga guys, noong 2015 pa nga in-announce sa atin na magkakaroon nga daw ng live action adaptation ng Naruto. Ngunit simula nga nung in-announce ito noon, wala na nga tayong narinig na kahit ano tungkol dito. Maraming fans nga ang naging skeptical tungkol sa idea na magkaroon ng live action ang Naruto series dahil sa sobrang daming anime to live action adaptations nga na nag-flop, naging pangit ang kinalabasan at naging hated at binash ng anime community. Sobrang bihira nga lang kasi talaga guys na maging successful ang isang live action adaptation ng isang anime. Isa na nga dito sa mga successful na ito guys ang alam naman nating lahat, ang One Piece live action series sa Netflix na naging successful at considered nga bilang the most successful anime to live action adaptation sa kasalukuyan. Pero the fact na naging successful nga itong One Piece live action, it means na pwede ngang gamitin ng Naruto ang strategy at formula na ginawa ng One Piece para gawing successful yung kanilang live action adaptation. Kumbaga yung One Piece nga yung magiging new standard ng mga anime to live action adaptations na kailangang pantayan ng lahat o kaya higitan pa. Dahil kung hindi nga nila magagawang makapag-compete sa quality ng One Piece live action, pangit nga ang magiging tingin ng karamihan dito. At maganda nga ito dahil nga sa new standard na ito guys magkakaroon nga ng impact ito sa mga kasunod na live action adaptations ng mga anime. Malayong malayo kumpara sa mga bulok na live action adaptations. Well, bulok talaga Kung matatandaan nyo yung Death Note movie, yung live action, yung Dragon Ball, anong Dragon Ball live action na yun? Ayun, Dragon Ball Evolution. Kung matatandaan nyo, 2009 yata nirelease yun. Tingnan nyo yung rating, 14% sa Rotten Tomatoes, tapos sa IDMB, 2.5 out of 10. Ganon kapangit yung mga adaptations ng mga anime to live action noon guys. So, ang magiging story writer nga daw para sa live action series na ito guys, yung naging writer at director nga din ng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, na si Destin Daniel Cretton. Kung nanonood nga kayo ng Marvel films guys, posible nga na napanood nyo na yung Shang-Chi na para sa akin nga maganda naman, nakaka-enjoy, na-enjoy ko yung movie na yun. Pero syempre mas malupit pa din yung Marvel Phase 1 to Phase 3, yung mga Marvel movies mula 2008 hanggang 2019 I think. So mukhang magaling nga itong si Cretton guys, at kahit nga yung Naruto writer at author na si Masashi Kishimoto gusto rin na itong si Cretton yung maging director para dito sa live action adaptation na gagawin nila para sa Naruto. Ito nga guys yung statement: "When I heard of Destin's attachment, it happened to be right after watching a blockbuster action film of his, and I thought he would be the perfect director for Naruto. After enjoying his other films and understanding that his forte is in creating solid dramas about people, I became convinced that there is no other director for Naruto other than Destin Cretton." So yan nga mismo yung statement ni Kishimoto translated from Japanese to English I think. So nagustuhan din talaga ni Kishimoto yung naging trabaho nitong si Cretton guys, kaya mukhang pwede nga nating ipagkatiwala na maganda pa rin ang kakalabasan ng live action series or movie na ito. Lalo na't siguradong magtutulungan din naman ng manga author at live action director. Tulad nga ng nangyari noon sa One Piece live action, na tinitignan din talaga ni Eiichiro Oda kung okay ba yung magiging storyline ng live action ng One Piece. A Naruto live action movie. So malaki nga ang posibilidad guys na movie lang itong gagawin nila at hindi totally One Piece katulad ng One Piece na isang series o seasonal ang magiging sistema. Itong Naruto live action movie nga daw ipoproduce ng Lionsgate Studio. So sa pagkakaalam ko nga guys, itong Lionsgate Studio nakilala sa mga mululupit na movie titles tulad ng John Wick, Hunger Games, Twilight at marami pang iba. So sa John Wick at Hunger Games pa lang guys masasabi na nating legit itong studio na ito at mukhang pwede nga nating ipagkatiwala talaga sa kanila ang live action adaptation para sa Naruto. Itong tweet nga na ito guys around August pa. At the time nasabit na nga daw yung script dito kay Kishimoto, yung draft. At this point nga hindi pa sa atin ina-announce kung meron ng final draft ng script. Pero we can assume na nagsisimula na nga rin ang casting at production ng movie. Kasama din dito sa tweet na ito guys ang mga visual
visuals na nagmula nga mismo sa Lionsgate Studio. Ito nga guys yung expected na magiging itsura ng live action characters natin. Okay naman para sa akin, maangas. Kuhang-kuha nga dito si Tsunade, Hinata, Killer Bee, Raikage, pero para sa akin nga guys, sana hindi nila masyadong gawing 1:1 yung character designs ng anime at live action kasi magmumukhang weird at cosplay masyado yung itsura dito sa movie pag ganon at hindi magmumukhang natural. Let's take for example yung One Piece live action, si Usopp. Sa live action guys hindi nga nila ginawang mahaba yung ilong ni Usopp dahil magmumukhang ang kengkoy at katawa-tawa yung character design. So sana nga hindi ganito masyado yung final design sa pag-isipan pa nila ng mabuti na mas gandahan pa, maging mas natural at makatotohanan yung mga features ng bawat character. Hindi kailangan na maging 1:1 kahit may pagkakaiba kumpara sa anime. Basta makuha yung hype, yung ganda at yung essence ng storya, okay na. Isa pa nga sa mga concern nating mga fans kung tungkol saan nga ba itong movie na ito. I-adapt nga ba dito ang 4th Great Ninja War? Kung ganun, magiging friendly nga ba ito para sa mga buguhan pa lamang sa Naruto? O di kaya tungkol nga ba ang movie na ito sa batang Naruto? Well, sa ngayon hindi pa natin alam kung ano yung magiging arcs at kung saan magiging tungkol ang movie na ito. Pero base nga dito sa visual, pwede nating isabihin na 4th Great Ninja War yung magiging patungkol ng movie na ito. Pero hindi natin sure. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Comment nyo lang sa ibaba. Like nyo na rin. Bye.